Ang pag-aalaga ng fattener o mga baboy na pinalalaki para sa karne ay nangangailangan ng tamang sistema upang masiguro na mabilis silang lalaki at hindi malulugi sa gastos. Ang karaniwang target ay maibenta ang baboy sa loob ng 4 hanggang 5 buwan. Narito ang step-by-step na gabay para sa matagumpay na pag-aalaga. 1. Paghahanda ng kulungan, housing. Bago pa man dumating ang mga biik, dapat handa na ang kanilang tirahan. Ventilation. Siguraduhing presko at may daloy ng hangin para hindi ma-stress ang mga baboy. Lugar, maglaan ng sapat na espasyo. Mga 1 square meter bawat baboy habang lumalaki. Kalinisan, hugasan at i-disinfect ang kulungan. 2 linggo bago ilagay ang mga biik. 2. Pagpili ng magandang lahi, selection. Ang kalidado ng biik ang magdidikta kung gaano sila kabilis lumaki. Pumili ng mga mestisong lahi tulad ng Landrace, Large White o Pietrine Cross dahil mabilis silang bumigat at manipis ang taba. Tiyaking ang biik ay may timbang na 50 and 20 kilos, karaniwang 45 to 60 days old. Dapat ay maliksi, malinaw ang mata at walang palatandaan ng sakit. 3. Wastong pagpapakain, feeding management. Ito ang pinakamagastos na bahagi. Halos testado 80% ng budget. Kaya dapat itong bantayan ng maigi. Pre-starter, 2 to 3 months. Para sa mga bagong walay na biik. Starter, 3 months. Para sa pagpapalaki ng katawan at buto. Grower, 4 months. Dito ang pinakamabilis na paglaki ng timbang. Finisher, 5 months hanggang bago ibenta. Pinapaganda ang kalidad ng karne. Tips, huwag biglang palitan ng feed. Ihalo ang lumang feed sa bago ng paunti-unti sa loob ng 3 step umayos sa araw para hindi magka-diarrhea ang baboy. 4. Supply ng malinis na tubig. Ang tubig ay kasing halaga ng pagkain. Dapat ay unlimited ang supply ng malinis na tubig. Gumamit ng nipple drinkers para hindi masayang ang tubig at hindi mabasa ang higaan ng baboy. SIME, kalusugan at bakuna, health management. Prevention is better than cure. Kumonsulta sa veterinaryo o sa iyong feed supplier para sa tamang schedule. Deworming, purga sa unang linggo ng pagdating. Bakuna. Siguraduhin may bakuna laban sa hog cholera at iba pang lokal na sakit. Biosecurity. Huwag hayaan ng ibang tao, lalo na ang mga bumibili ng baboy, na pumasok sa loob mismo ng kulungan para maiwasan ng sakit tulad ng ASF. 6. Pagmamonitor at records. Isulat ang lahat ng gastos at aktibidad. Itala ang petsa kung kailan binili, magkano ang feeds, at kung may gamot na itinurok. Timbangin ang baboy bago ibenta para malaman kung kumita ka ba sa bawat kilong pagkain na ibinigay mo. Feed conversion ratio. Tips para sa mas malaking kita. Bentahan, alamin ang presyo sa merkado bago ibenta. Karaniwang ibinebenta ang fattener kapag nasa 90-100 kilos na ang timbang. Disiplina, sundin ang oras ng pagpapakain. Ang mga baboy na sanay sa oras ay hindi masyadong maingay at hindi na stress. Thanks for watching. Subscribe and follow for more.